What's up my homie? What's up my trops? What's up my homeboy? At welcome back sa isa namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Ticos. At syempre, muling nagbabalik ang inyong madam. Yes, alam ko naman na marami tayong mga nakabinbin na request. At gusto ko sana maging balanse, no? Kasi medyo nakakaumay din pala yung puro pinapanood mo yung mga sinaunang tao, 'di ba? Gusto ko sana yung bago-bago naman yung panoorin natin, 'di ba? 'Di ba? Kung sang-ayon kayo sa akin, thank you. Kung hindi naman, thank you pa din. Pero ayun, magbasa muna tayo ng konting comments. Sabi nung isang suki natin, si Gringo de Leon, batas versus sak na po, madam. Sabi niya. Oo, nakalista to eh. And the next ko to, pag after nitong isang bago. Ma'am, tipsy versus sak maestro naman. Sabi ni Bernard Alayon. Shoutout sa mga suki natin. Sino may listahan ko? Eto, may check pa nga, di ba yung iba? Ayan o. So, totoo lang, yung recent na nilista ko, di ba, napagbigyan ko na tong Senior versus Apex, Tipsy D versus Flick G, Six Threat versus Lanceta. Hindi pa ba? O nga pala, no, inuuna natin yung Poison. Tama ba? So, yun. And then, Zenlook versus Poison. Tapos, Sak Maestro versus Batas. Kaso, may nag-request na 2x2, kaya pinagbigyan natin Senior, Tipsy, tsaka price tag. Diba? Yun yung nakaraan. And then, pinagbigyan natin tong sumingit si Krega versus MZ. Tama ba? Yeah. Ayan o, nakalista kaya. Nung sinentabi ko na yung yung bunutan. And then, ayun na nga, Cripply Mott versus Sereno. Tapos, Shernan versus Husky. Tipsy versus Poison. Smug versus Rapido. Akata versus Poison 13. Akata versus Poison. Ayun o, may listahan ako dito. Akala nyo kinalimutan ko to. Nandito lang to sa table ko. Pinagbibigyan ko lang yung mga kailangan pagbigyan. Pero nakalista yung mga pa-priority natin sa mga naunang request. Kaya huwag kayo mag-alala dyan. Kapit lang mga homeboy. Ayan o, kasi may mga bago. Tapos, syempre, ito si user UK2. Sana maglagay sila ng pangalan kasi ang hirap kaya basahin ng user. So, yun. Sana maglagay kayo ng name para madali nating ma-shoutout. Sabi niya, R1 lang Poison. Kenneth Feliciano. Sabi niya, ate, pareact naman. Sunugan, Mott versus Invictus. Sige, check natin yan. Sunugan. O nga, no? Teka lang, di pa tayo nakapunta doon, no? Di pa tayo dumadayo ng sunugan. Wait lang, tingnan ko ballpen. Wait lang ballpen. Sunugan. Mott. Dami palang nilalabanan ni Mott, no? Versus Invictus. Sige. Yan na, nilista ko na. Isa-isa lang po, no? Yan, isa-isahin natin. Si Campo Kamao. Yehey! Palakpak siya. Hi, Idol. Kaya pala tagal mong wala kang upload. Idol, pagaling ka. Salamat. Ang init kasi dito ngayon sa California. Sobrang init. May heat wave kahapon. Grabe. Thank you, Campo Kamao. Isa to sa masugid nating suki, Tapos, sabi ni Alfred Binario. Idol, Tipsy D versus Sak. Naman po. Tipsy D versus Sak. Favorite nyo si Tipsy D, no? Wala pa ba? Tipsy, Sak. Sa totoo lang, dati favorite ko rin si Tipsy. Nung bago ako mahinto manood. Isa siya talaga sa nilulook up to ko. Junar Basa. True. Shernan talaga tong laban na to. Malaking depresya. Hype lang talaga si Six Threat. Tapos home court pa. O nga, yung pinaka nakakainis kay Six Threat dito, yung parang nag-asta siya ng bading na sapakin kita sa mukha di ba? Tama ba? Sapakin ba or barilin? Parang barilin kita sa mukha hindi talaga bagay sa kanya. Parang nawala yung pagka Six Threat niya dun sa gesture niya na yon. Pero siguro baka nag-try lang siya ng ibang atake kaya hindi ko alam sa kanya, hindi ko alam iniisip niya Pero yun, para sa akin si Kuya Shernan yung laban na yun. Sabi naman ni Kristen Bernadette, dance floor, to that, to be that. Sabi niya, Tipsy Senior versus Alex Fangs.
O parang nung nakaraan pa niya to na ano no, nire-request. Kasi lang, ayoko nung ano yung tandem ni Tipsy tsaka ni Sinyo Parang medyo mas lalo silang kumukorny. Nawawala yung lakas ni Tipsy. Kasi si Tipsy meron siyang balance. Na balance siya sa lahat. Kumpleto siya actually. Meron siyang consciousness. Meron siyang social awareness. Meron siyang malakas na bara. Merong may humor. So, parang pag nung last na pumartner siya sa pinanood ko kay Sinyo, parang nawala yung strength ni Tipsy. So, ayun. Sige, pero lilista ko na rin. Tipsy. Puro Tipsy yung request Tipsy, Sinyo, versus Alex Fangs. Mary Jewel Zubiaga. Zenlook versus MR Industria Madam para makarinig naman tayo ng malalim at matalinghagang Tagalog at walang mura na laban. Salamat. Talaga. Wait, parang listo ko na to si Zenlook. Ang laban ba niya yun? Zenlook. Versus Poison pala yun. Lista ko Zenlook. Sige. I-asterisk ko. Walang mura. Maganda yung mga walang curse. Kasi nung dati naman, yung panahon pa nung, yung mga high school edition nung mga rap battle league ng totoong hip-hop noon. Yung mga, high school edition, wala silang curse. Shortcut nila yung, yung mother, father, yung instead na fucker yung sinasabi nila, ini-scratch nila sa DJ. Kasi, DJ pa dati. Panoorin nyo yung Hindi ko naman talaga sinasuggest na panoorin nyo kasi maraming substance and maraming mga nudity. Kaya, hindi ko sinasuggest na panoorin nyo. Pero, maganda yung Get Down. Para magkaroon kayo yung Get Down na series sa Netflix. Para magkaroon kayo ng idea sa history ng hip-hop. Tsaka yung culture pa makita. Ethan James Bandola. Sinyo versus Sak. Natambo ko ako. Sak Maestro versus Tipsy. Sabi ni Fred Marparado. Sak. Naglaban sila, parang hindi sila bagay naglaban. Parang alam mo agad kung sino yung panalo. Judgmental! Game. Ano ba? J-Sir Car TV. Cripply versus M-Site. Meron na to Or nakalista na. Nakalista na yata to Wait lang Meron na. Actually, meron na. Nakalista na siya, kuya. Subukan mo naman, madam, mga laban ni Lanceta. Sabi ni Jerma Karampat. Lanceta. Sino kalaban? Kahit sino lang. Sige, lagay ko. Laban ni Lanceta. Sabi niya, I love you, madam Marikita. Thank you. Sabi naman ni Amadeo Cramsey. Smugglers versus Rapido. Oo nga Nakalista na po. Battle Senior versus Rapido. Sabi ni Jason. Talaga ba? Wait, wala na akong space. Wala na akong space yung Senior versus Rapido. Bongbong. Sabi niya, Nego G versus Antolim. parang may pambabanta na yung next. Nego G versus Antolim. Sabi niya, na-snap Gray Fendor. Sana sunod nito sa Maestro versus M-Zide na. Wait, pang ilan ba yun? Pang ilan ba natin sa lista yun? Saan ba yun? Sa pangalawang page Sa pangalawang page. Hindi pa po sa pangalawang page pa po, pero nakalista. O sige, hanggang dyan na muna, madami-dami na ako na lista. Game, nood tayo ng bago. Alternate po natin bago sa flip top and then, isang luma na request. Thank you! Alam ko naman mapagbibigyan nyo ako Game, tingin tayo ng laban. Ito tayo sa main page. Ito, nakasubscribe kayo ako sa kanila Yan pangalawa sa balita. Anong balita? Sabay ko ng rock.
Ano bang magandang panoorin? Ay, wait lang. Ito ba yun? Nego G? Pero, may gusto kong panoorin nung nakaraang may nag-request ng isang bago eh. Sino? Itong Vitrum versus G-Clown. Panoorin natin. Yan, huwag piratahin, supportahan. Shoutout, Boss Enigma. Pahiram po Pareak lang. Thank you. Game. Flip Top, Zoning 17, nandito pa rin, TIU Theater, FCS, Makati City, pang 7 laban na ngayong gabi. Pinakamalaking shoutouts lahat ng mga kasama natin dito ngayon, mga nakakasama natin, nakaraang event since 2010, lahat ng mga suportang tunay, live at online. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. TMT Cash, buenas. Real Jokes Clothing, happy birthday kay Sinyo. Black Manila, Crown Manila, at Birthday ni Sinyo, pakanton ka naman. Hype Beat. Shoutouts lagi kay Boss Benji. At sa kanan ko, Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Vitrum. Kontra, pagkapagod sa oras, pwede bang papoka? Paano ba pinaniobra ng batang o gagang kanyang mga obra? Ha, batang parang walang saysay, ang mga nilalakbay, naghahanap ng makakatay sa dadaanan niya ng barangay. Besen Chodoro, Besigad, tsaka sa Marlon Tobias. Flip Top Beer nga pala. Kalimutan akong banggitin kanina pa. At sa kaliwa naman, galing pa ng Tanay, Rizal, para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Yung iba yung modulation niya ng pagsabi ng flip top beer nga pala. Parang naiiya pa ng unti eh. G-Clown. It's a mind. And they'd love to be. I knew Asintada, Trinity, United South Eagles Club at Godly Club. Yun lang. Para sa Isa Buhay 2024, 7 ang hurado natin. Nanalo ng coin toss si G-Clown. Pili niya mauna si Vitrum. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Zoning 17. Vitrum. Nung natalo siya kay Il, ang drama niya, men! Ang battle rap hindi na para sa akin. Ari ko kung paalisin, mahalagang merong iyakin. Dagdag flavor sa battle pagtapos ng wasakin. Tangina, sa mga pag-iyak sa laban, ikaw lang eksperto. Ikaw taga-testing ng mga personals kung merong epekto. Yung supot mong damdamin, isa yung ehemplo. Sa mga patak ng luha mo, bumabaha ng respeto. Tapos aalis ka? Please lang, maawa. Sa mga patak ng luha mong bumabaha ng respeto. Ang gulo nun. Ang gulo. Ikaw lang nagpatunay na sa liga, importante ang drama. Kung walang G-Clown, walang dinurog si Luni na nagpasaya sa akin ng bata. Kung walang G-Clown, di ka malalaman paano mambuli ng tama. Diba? Nakakasawa kung puro bars lang tayo lahat tapos mag-rap na puro talak ng paninindak. Ang sarap kaya lumaban ng mga rapper na totoong umiiyak. Tsaka hindi na para sa'yo ang battle rap. Tanga para sa'yo to. Kung wala ka, walang rookie na aangat. Hindi na para sa'yo ang battle rap. Tanga para sa'yo to. Akala ko ba hindi na para sa'yo tapos para sa'yo? Kakaroon ng veteranong tatapaan ng sagad. Para sa'yo ang halimbawang dito para sa lahat. Yan ang ganap mo sa battle rap. Gumagana na palpa. Veteranong wak, nag-aabol pa rin ng spotlight. Habang ako bago, tumutulong sa mga kapwa bago sa rap lines. Pero may label na, Asintada. Aba, karangalan sa lifetime. Asintada, agency ng mga hype man ni Glock 9. Veterano ka lang. Ako batikan sa sining. Veterano ako ng veterano. Alam mo, pwedeng isipin. 3 times kong ginamit yung veterano na walang ibig sabihin. O yung pagka-veterano mo, putang ina mo, walang meaning. Alam mo, kung matagal ka na, makaluma naman lyric. Pag sabi mo kasing veterano, it's either... Dito, pag veteran ka, it means galing ka sa military eh. Sa atin kasi pagka-veterano dapat parang master mo na yung isang profession mo eh, di ba?
Kahit mag-selfie bars lang ako, makulit pa rin maiisip. Kahit jakulin ko lang sarili ko, solid pa rin makasisirit. Kasi kumpara sa'yo, may mga tamod na ako sa 1 minute. Suki ba siya ng 1 minutes? Parang isa nga lang yung napanood ko sa 1 minutes, si ano lang Aubrey, di ba? Pag ikaw, stilo, na natili sa agat, wala kang tamod na malabas, puro tsupa ka lang kay smug. Wala ka sarili stilo na dito sa ating liga umambag. Wala kang tamod, tang ina mo, sa ihi ka lang tumatak. Ew, pero maganda naman yung ender niya. Medyo mapanghe. Yo! Game? Pati pagkuha sa akin ng asintada, pinupuna. Naiinggit ka na ba, Brad? Huwag kang mag-alala. Kukunin ka na ni God. Rick! Ang daming Okay yung rebat. Sa akin talaga may dating yung mga rebat. Basta mag-rebat ka para sa akin, malakas. Though, tinitignan ko rin kung ano yung level ng rebat mo. Pero sa akin, okay yung yung magre-rebat ka. nagagalit. Hindi daw balanse yung bracket na ginawa mo. Nasa kabila daw yung malalakas kaya mga tao dismayado. Huwag nyo nasisihin si Arik, yung tao nasasaktan. Kung di niya na talaga kayang ayusin, pwes ako na magtatanggal. Siya si Francis Mason. Hanep, pumag-Francis M yung pangalan. Ikaw lang yung kilala kong Francis M na galit sa kababayan. Kung si Francis M napabalitang may anak sa labas, eto naman yung Francis M na anak sa labas. Impluwensya ko sa pagsusulat, Republic of the Philippines, Volume 1 at Volume 2. Impluwensya mo sa pagsusulat, Republic of the Philippines, World War 1 at World War 2. Kinukuha daw siya ni Arik bilang artist. Ambisyoso ka, Vitrum. Paano ka magiging uprising meron kang Down syndrome? Mga laban ko pag nirelease, music intro pa lang, sinesearch na sa Spotify. Kalat agad sa city. Yung laban mo pag nirelease, intro pa lang, pinapatay na yung PC. Pinakapogi sa liga ang putang ina. Tingnan mo nga kulay mo, di mo malaman kung bagong laya o anemic. Ganitong ganito itsura ng mga iniiwasan ng pandemic. Kung manlait itong weirdo, kala mo kung sino. Yung pormahan naman, pang tito na mukhang suki ng disco. Tingnan nyo nga itsura niyan! Wait lang. Tingnan nyo nga itsura niyan! Yung Mukhang pantalon. lumang... Wait lang. Hindi pag sinabi mo kasing disco, yung nakasuit. So, parang hindi naman siya, gets ko naman nilalait yung itsura, pero parang sa akin, hindi siya pang disco. Pagka sila mo kasi yung disco, yung attire mo talaga pang social. Alam mo yung galing ka sa business na mukha kang don. Diba? Mga ganun yung itsura. Ang taong putang ina? Hoy! Sasuke na long back! Tang ina mo, lahat ng minamay day mo mukhang throwback! Old school attire! Ulul! Anong akala mo? Nice? Cool? Gago, mukha kang kaklase ni Enrile nung high school. Itong beat na nakalatag, kakamadahin ko yung loop. On the spot kung lalapatan, Rick Pakisara yung boot. Wasak yung beat, wasak yung room. Yung instrument na overcook. O teka, ba't nawala yung beat? Pucha, sumabit na sa hook! Di nyo na masesave itong beat! Bumigay na yung processor. Nagkahiwa-hiwalay yung beat. Parang FL Studio na nag-error. Ano ba? Sa club nun, speaking of FL Studio, yung lahat ng mga beat na ginawa namin nung pandemic, tsaka yung mga iba naming kantang ginawa, naubos, grabe. Nagpalit kami ng computer. So, yun. Mas maganda kung magpa-backup kayo palagi para kung gumagamit kayo ng FL Studio. Konting pagsusuri lang sa round 1. No, yung round 1, ibibigay ko kay G-Clown kasi yung round 1 niya, may history, diba? Merong World War 1, may World War 2, and then may disco, and then may social awareness, which is yung
yung Francis M, 'di ba? Ay, sinabi yung Francesca. Yung Francis M, 'di ba? So, kumbaga, para sa akin, tapos may konting humor, para sa akin, kompletos, recados yung kay G Clown. Kasi yung disco, nabanggit niya rin, 'di ba? Disco is also a big part ng kultura ng hip hop. Kasi without disco, walang mga DJ. Na which is yung mga DJ, sila yung nagbigay din ng way para magkaroon ng break, as in literal na break, kasi diba binibreak nila yung mga kanta, yung mga records, yung mga vinyl, which is dun naman sa break na yun, nagkaroon naman ng mga b-boy and b-girls, diba? Nagkaroon ng mga break dancers na sumasayaw dun sa music na ginagawa ng mga DJ through breaking the songs from dun sa mga recording. Yun. And then, actually, yung mga breakdancers is, ninamed sila after no pagbe-break ng kanta dun sa records. So, ayun, talagang malaking part ng history ng hip-hop yung disco. And then, yun. And then, nagkaroon na, kasi yung rap is last aspect yan ng ng hip-hop. Nire-remove ng mga DJ yung whack part, which is yung song, kantang part, yun yung whack para sa kanila. Ayun, kaya para sa akin, kompleto yung yung binigay ni Kuya G Clown sa round 1. Kaya, para sa akin, round 1 kay Kuya G Clown. Yung kay Kuya Vitrum, medyo nalabuan ako ng 2 beses sa round 1 niya. Umatake naman siya through personal din. Kaso lang, kulang pa sa sa clarity. Panagbay ka natin! Ang inang to, Sasuke daw na may long back. Ito, Choji na may pork nut. Ay, sino man yun nag-rebut siya ng kuwela? At wala kang pakinabang kay Aris. Tatablahin ka rin sa asintada. Mag-ingat ka rin, sir. Tatablahin ka rin ni Glock. Kaya tangina ka, beware. Tangina. Tsaka sa Chinese, parehas kaming singkit. Ako, singkit na type ng mga dalagita para sa Korea bumibida. Ikaw mukha kang taga-China na pasistang pinatay ng komunista. O tangina, di ba? Singkit na mukhang gago, ang pangit pa ng ilong. Kamukha mo yung mga namatay na landlord sa panahon ni Mao Zedong. Parehas kaming singkit, pero magkaiba rin yun. Ako pang Asian Idol, ikaw Ching-chong. Ako singkit, chinito, talagang down mga chickstol. Ikaw singkit, chinito, talagang down yung syndrome. Kaya kapansanan mo, puta, soplak sa round. Mongoloid at depressed, puta, sobra mong down. At sa kanta na busted pa daw. Nakakaloko yun. Mongoloid, binasted. Tangina, chromosome. Bawas yung chromosome. Tayo nakakabobo na yan. Para kompleto, dapat mag-fusion kayo ni Badang. Parang gote nag-trans. Pag nag-fusion, labas nung tol, gotengs. Pag nagsama kayo ni Badang, labas nung tol, longest. Ganyan mag-jokes, tangina mo, moments. Kahit magbadang flow lang ako, yung mga verse kong to, flawless. Clown, pero bobo mag-joke. Tangina, nakaka-stress. Tapos iiyak pag natalo, sa judge maiinis. Ako Joker, malahit ledger, sobrang sahol ka impress. Itong Joker, Joaquin Phoenix, payasa na depressed. Hindi ako nalalakasin sa niya. Though di ko pa natatapos yung round 1 niya, pero maraming lines na nasayang. Maraming umikot sa Chinito. Tapos, Joker na Heath Ledger. Marami naman tayong mga magagaling na komedyante na local diba? Itong Joker, Heath Ledger, na to gas-gas na to para sa akin. Marami nang gumamit nito na MC. Press! Pero para matago sa laban, may abang na sobra. Yung laban mo kay C9, mata pobre ang puta. Pares lang raw negosyo at pangit pumorma. Okay lang kulang yung pera, basta kompleto kromosoma. Klanawak magpatawa. Bobo neto. Tapos madalas pang seryoso at iyakin sa duelo. Kung ganyan pagkatao, ayusin konsepto. Ang tunay na payaso, nasa gobyerno. Activist na burst na naman. Si Gago nangatal. Gago, nung laban mo kay Luni, mas mareklamo ka par.
Nung nadedehado, puta, tumatawag din ng may kapal. Kung ako puro reklamo, ikaw puro dasal. Magsikap ka! Huwag puro dasal, paggipit na! O kung tanga ka, magpasulat ka! Nakatulong ka pang kumita. Kasi ako, may ghostwriter. Yeah! Bubunyag ko sa liga! Tangina ako yung bagong kwentong sinusulat ni Aligba! Estilo mo lang titirahin, wala nang iba. Di kita kailangan personalin para madali kita. Kahit mag-self-immerse lang, pamatay yan. Fatality pa. Hanggang personals ka lang. Ako personality na. Tangina mo, umay ka. Wala ba na? Hindi ako nalakasan. Though maganda yung delivery niya, yung atake niya, ng pagbigkas ng mga salita. Kaso, hindi klaro sa akin, yung pagka-connect-connect, ano ba yung chromosoma? May iba bang meaning yun sa slang ng Tagalog? Or tinutukoy niya ba yung pagiging mongoloids ng XY chromosomes kapag may mga genes na pinagsama na nagiging mongoloids? Yung ba yun? Sana nagbigay pa siya ng konting, dinagdagan pa niya sana ng konting siyensya yun kung gusto niya na mas lumakas yung chromosomes niya doon. Kasi 2 beses niya sinabi yun na parang hindi naman, parang mas naguluhan ako instead na na mag-connect. Kaya hindi klaro sa akin yung round 2 ni Kuya Vitrum. Yo. Rukawa, kumusta? De. Magaling din talaga sa basketball to si Vitrum. Swak sa NBA. Sobrang shooter niya ni Vitrum. Ayun, na-draft sa NPA. NPA ka pala? Aba, ayos! Paano pag nakashoot? Hindi na siya nag-rebut si Kuya G Clown, no? Ayun, pero actually may nagustuhan ako sa part nung round 2 ni Vitrum, yung sinabi niya yung mga payaso nasa politics. Okay naman sana yun, sana mas inintensehan niya yun. Sana mas dinagdagan niya yun para may sense yung yung round 2 niya. Kasi maganda yun kung nilawakan pa niya yun, yung payaso sa gobyerno or sa politika, 'di ba? Magandang yun, a consciousness tsaka social awareness. Shoot ka sa malayo. Ano ka? Warriors? Isang beses niyaya niya si Ultimate. Tara sa bundok, hiking tayo kasama barkada. Si Ultimate todo impake ng mga gamit, agad-agara na sumama. Hindi tayo bababa ng walang tama. May pasabog ako doon, kala ni Ultimate marijuana. Pagdating sa tuktok, mga kasama, pahawakin ang baril at granada. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. Pinaglalaban yung damo, bato naman yung ginagamit. I-follow nyo ako't samahan para advokasya ko mayari. Paano ka ipapalong ng mga tao, palong-palo ka palagi? Siya daw ang bitamina sa eksena o bathika o sa kritikal. Kahit mag-multi itong bit, hindi sapat yung mineral. Pwes, sulat ko'y reseta sa eksena, bawat letra medicine. Hatid ko'y purong lirikal, tulong medikal at yun ang literal na med in sin. Siya daw yung tupak na hubog sa old school era. Yan ang binibita ni Tukmol. Yung bagsakan niya daw bigi pero utak niya small. Pwes, bibigyan ko ng big L itong galit sa kurap. Wow. Total MC rin gusto nitong mahilig makipap. Ang galing nun, no? Ang galing. Ang galing ng ang galing nitong kay Kuya G Clown. Kasi, nagbigay na naman siya ng history ng hip-hop. Binigyan ka na naman niya ng Tupac, tsaka ng Biggie, di ba? Magkaibigan yung dalawang yan. Pero di ba? Tinira ni Tupac yung asawa ni Biggie, si Lil Kim, di ba? Chinukchak chenes niya. Kasi, di ba, may issue yan sila na si Tupac pinabaril ni Biggie, 'di ba? So, di natin alam kung ano talaga yung nangyari. Parehas naman na silang natutulog ngayon. So, ang ganda ng round ni Kuya G Clown kasi yung pagkakatahi-tahi niya nung mineral, nung bato, nung chemical, nung damo, 'di ba? Ang ganda nun. Pwes, ako yung method man! You better run! DMC tungwak!
Basta rhyme ka lang at common, kaya easy ibadibag. O ano, old school ka? Ulul, wala ka sa roster. Teka, nakalimutan ko si Exhibit. Sakto, Exhibit sa poster! Kaya fuck all caps, yan ang madalas niyang hirit. Tila sa parak mainit yung sabaw niyang pag-iisip. Todo apak sa buhaya, kaya di malabong buhay ay madalas sa bingit, nakadapa sa gilid. Pag binutasan ka ng cups, mukha kang Crocs na walang gibbets. O sige, idamay mo mga anak ko, asawa, kapatid, nanay o tatay, total dyan ka naman nasanay. Pero malaking sampal sa mukha mo pag uwi mo ng bahay. Yun ay kung mananalo ka sa pandaramay o matatalo kang walang karamay. Uling bala at pahinga natin. Tangin ng tono ng retag pa yung bulok. Ba't ka magbabansag ng NPA sa lungsod? Kung matapang ka, magsama kang tropa mong palat na bugok. Tapos doon tayo magbarilan sa bundok. Wak! Ayun, nag-rebut siya. Okay naman yung rebut niya. Pero nalalakasan pa rin ako sa round 2 ni G-Clown. Kaya, ibibigay ko kay G-Clown yung round 2. Diba? Kaya pa nag-ROTC. Talaga namang lembay. Wala na nga utak, ang pangit pa ng hairstyle. Fuck you ka. Pero alam mo yun, yung ibang rapper, madaling sulatan kasi may pangalan. Si J-Clown, kailangan pang panoorin mga laban. At insulto yan kasi ang tagal mo na sa larangan. Wala ka man lang ambag kahit magandang kapintasan. Ano naman yan? Yung ibang MC nakaka-impress, kaya preparation nakaka-stress. Ikaw ang hirap mo kalaban kasi wala nakaka-interest. Tanginan to. Tapos, paulit-ulit mga angles namin kaya nakakainis. Puro iyakin na lang. Tangina, pati kalaban mo na dedepress! Pati kalaban mo na dedepress! Naulit na naman niya yung depressed. Kung i-judge natin to ng hiwalay sa first round, naging redundant na, di ba? Pati kalaban mo na dedepress! Sorry, nadala ako ng emosyon. Sorry na, men. Pero nadali mo ako doon. Solid ka din. Pag si G-Clown umiyak, yung laban, corny na, men. Pag si Beatroom umiyak, ang pogi pa rin. Tapos, tanginan to, uminom pa ng tubig. Tanginan mo, nagjo-joke. Kailan talaga, wala pang ground pero nagjo-choke. Tanginan. Tapos, mahilig to mag-wordplay Nawala siya, no? na sobrang whack. Pero ayokong tirahin estilo mo kasi masyado ng babad. Pero sabi mo kay Lip Cram, feeling mo, Hyundai ka na. Kasi mamaya, Hyundai ka na. Tangina, ang whack! Feeling mo, Hyundai ka na kasi mamaya, Hyundai ka na. Ayan, tangina mo, ganyan mag-line mac. Tangina itong didistra kasi gago. Pero, Wala. mahilig man toast ng mga adik. Lagi nang hilitan yon. Pero may bara about marijuana. Anong iniba nun? Pag mga nagbabato, tablado kasi raw, illegal yon, kriminal yon. Gago, mababa lang tawa ng damo, pero parehong illegal yon. Tangina, pag trip nyo mga uppers, bigla kayong i-others. Kasi yung amo ang guloid, gusto niya mga downers. Puro ganyan mga bal... Pero sa sinaunang panahon pa lang, herbal na talaga yung marijuana. Ginagamit siyang treatment. Even dito ano siya, basta meron kang reseta ng doktor. Pag may mga encounters. Pero nung nahuli si Looney, idol, suportado ka ng mga brothers nating rappers. Fuck you! Okay, sige, wala ka kinalaman nung si idol dating nahuli. Pero ikaw yung mga pwedeng dahilan sa mga susunod kay Looney. Bago sabihin droga, di nakabuti sa kapwa pang susuri. Kung masyado kang pa-authority, ikaw ang salot sa community. O diba, Beatrom kalaban, aktivism na singit. At alam mo naman, pag Beatrom, salamin ibig sabihin. Kaya mag-reflect ka sa akin para matuto ang maigi. Makinig sa salamin! Para nag-soundtrap ng Bini. Tangina, Mongoloid, Bini, Maloid. Hindi ako nalakasan talaga. Tumingin sa salamin, parang nag-soundtrap ng Bini. Sana, tumingin sa salamin na alalang nakalipas. Mas malakas yun kaysa sa nag-soundtrap ng Bini. Well, tingnan natin yung kay Kuya G.
King Balat, pahinga natin! Yo! Sabi niya kay Prince Rhyme, hindi lang ako basta hip-hop o rapper. Ako'y hustler din maituturing. Yun. Para ka palang si Omar. Oh wow! Napagsabay mo yung negosyo at pagrarap? Rosmar! Paano magkiklik mga linya mo? Putsa pag inintindi, biglang nag-iibang landas. Ang ganda ng kwento, pagdating sa dulo, Shopee yung lalabas. Ibaba ang presyo ng gasolina. Yan ang sigaw niya palagi. Galit sa pagtaas ng petrolyo, e-bike naman yung gamit. Mapadilaw, pula, asul o berde, isa dyan sa'yo'y tumutugon. Siya ay Petron, kaya panay revolusyon. Kaya ang suma total, buhay handang isugal, sa mga rally laging G. Pues pag lagas, lagas na to, yun ang literal na flying V. At bakit nga pagalit ka sa dilaw, asul, pula? Lahat yan gusto nyo mawasak. Sa bagay, anumang kulay baliwala sa mga taong may maitim na balak. Pero teka, sino nga ba ang problema? Ito bang mga nagwewelga? O Teka lang ah. Kape. So yun, no? Ang ganda nung, yung from dun sa pet, Ron, na pet ka, parang puppet ka, tapos, as in yung Petron na brand ng gasolina and then na Flying V. So, yun yung sinasabi ko. Kung magbibitiw ka ng isang espesipikong salita, maliban sa gagawa ka ng angle dun at sa ibang gagamitin mo siya bilang isa pang direksyon, at least magbigay ka pa ng isa pang kapartner nun or kakontra nun, di ba? Kaya, ang ganda nun. gobyernong sumisistema? Pareho lang walang kwenta! Mga nagkakapera sa issue at mga nagka-issue sa pera! Yun. Kaya sige, mamuhay ka! Yung sinasabi ko, di ba? Gagamitin mo sa ibang direction, it's either ka-partner or kakontra, di ba? Yun, issue sa pera. Sa bangungot, lakbayin mo Ganda yung yun, panaginip yun, mo! yun. Pikit mata sa katotohanang Pinoy ka pa rin paggising mo! Pareho tayong mataas pangarap. Hoy pare ko, mali ka. Pangarap mo ay Mia, sa akin mala Burj Khalifa. G-Clown o V-Troom, putya napakalayo ng agwat. Mapabattle man o track, malayo ang gap. Artist na walang art, rapper na walang rap. Paglabas mo ng flip-top, kilala ka ba bilang rapper? Hip-hop o writer? Nako sir, katotohanan ay masakit. Sa flip-top si beat sumasabay pero di sumasabay sa beat. Inaasar mong baog si Kairam? Baog? Talaga? E di sa'yo rin sumalamin. Dahil kung di baog yung kumupkup sa'yo, di ka nila aampunin. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Bakit? Naniniwala ba siya sa'yo? Huwag ka magalit sa amang may likha. Doon ka magalit sa ama mong lumikha sa'yo. Kaya palagi ng daing, salamin, ano ang aking misyon sa lupa? Salamin, bigyan mo ng tuguntong hula. Salamin, isa lang ang pwede mong makuha. Salamin na may kwadradong kahoy o salaming pipiit sa mga papatak mong luha. Nice, step up again, Lakas nun, di ba? Ay, hindi, tapos na. Okay. Diba, ang ganda nun, hindi niya literal na sinabi na na kabaong yun. Ganda nun. Ang ganda nun. So, para sa akin, overall, di ba pala, mali pa lahat. Guilty or not guilty pala tayo. Iniba ko nga pala yung sistema. Game. Flip Top Sonic 17, V-Troom vs. G-Cloud, mag-ice pambeses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 7-0, magigay para kay V-Troom. Ha? Bakit? Bakit? Okay, so ang hatal ko, since si Vitamin nanalo, guilty kapag hindi ako sang-ayon. Not guilty kapag sang-ayon ako. Guilty! Hindi ako sang-ayon. Para sa akin, panalo si G-Clown. Kasi kompleto siya. History ng Pilipinas, history ng hip-hop, binigay niya yung disco, binigay niya si Tupac, si Biggie, diba? So, bigay siya ng hustle,
or hustler, di ba? Kasi pag sinabi mong Africans American, ginagawa nila lahat para mabuhay, para makasurvive dahil napakahirap ng buhay nila dati. So, para sa akin, chika lang. Kompleto siya. Delivery, angas, rhythm, flow, clarity, pagtahi-tahi, consciousness, social awareness. Kompleto siya eh. May konting humor, pero masakit, di ba? Magaganda yung ending niya na bawat rounds. Si Vitro malabo. Ang malabo yung pag-deliver niya, malabo yung pagsulat niya, nawawala siya. So, magaganda naman yung mga ribat niya, magaganda yung ribat niya. Kaso, kulang pa sa sa masasakit na punches. Tsaka, alam mo yun, medyo kinengkoyan niya lang eh. Kinengkoyan niya yung mga, yung mga tirada niya. Pero, para sa akin, mas malakas dito si G-Clown. Si Kuya G-Clown. Kaya, yun. Hatol ni Madam ay guilty. Hindi ako sang-ayon. Okay po? So, kita-kits tayo sa susunod na hatol. Ako pa rin ang nag-iisang CEO Battle Hatolero ng taon. Shoutout Marikita Merch. At yun, kita-kits tayo sa susunod na hatol. Gawa muna ako ng homework. Time check, 12:36 a.m. At inaasid na ako sa kape. Yun, salamat pa rin sa mga nagtitiwala. Kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel at bago kang nanonood sa aming mga videos, mag-subscribe ka na for more videos, diba? Subscribe na. Kita-kits tayo next episode. Yan. Kailangan panoorin nyo lahat ng episode kasi makikita nyo yung yung iba't ibang level ni Madal ng mood. Mahirap maging babae, sorry na, diba? Minsan moody talaga, minsan yung hormones kasi, diba? Yon, so kita-kits tayo. Walang iwanan hanggang dulo. Thank you!